Magandang araw! Ako si Teacher Iris, maligayang pagdating sa aking YouTube channel kung saan ako gumagawa ng mga bidyong kapupulutan ng aral. Sa bidyong ito, hindi lang ako ang matututo kung ako ay iyong sasamahan. Sabay-sabay tayong matuto at pag-aralan natin ang paksang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Tama ba ang paggamit ng salitang rin sa kantang tuloy pa rin ang awit ng buhay ko? Wastong gamit ng salitang din at rin, yan ang ating tatalakayin ngayon. Okay, ito na ang ating lecture sa wastong gamit ng salitang din at salitang rin. Ito ay kasunod ng ating lecture sa patinig, katinig at malapatinig na dapat nyo munang pag-aralan. Kung hindi nyo pa napapanood ang aking lecture tungkol dyan, ilalagay ko ang link sa i-button at panoorin nyo muna iyon bago nyo ito panoorin para mas madali nyo itong maintindihan. Okay, start na tayo sa ating lecture sa wastong gamit ng salitang din at salitang rin. Kailan nga ba ginagamit ang salitang din at kailan nga ba dapat gamitin ang salitang rin? Unahin muna natin si salitang din. Ang sabi rito, ang salitang din ay ginagamit kasunod ng mga salitang nagtatapos sa katinig, maliban sa letrang W at Y. Ito po ang mga katinig na letra natin. Kapag daw po ang sinusundang salita bago ang salitang din ay nagtatapos sa katinig, gagamitin po natin ang salitang din. Ang tanong, bakit naging exemption sina letrang W at Y? Dahil po ang dalawang ito ay mga malapatinig na letra or kino-considered na natin as patinig. Okay, para sa ating halimbawa sa gamit ng salitang din, ganoon din ang sinabi niya sa akin nang kami ay nagkita. Bakit salitang din ang ginamit dito? Tignan ang salita bago ang salitang din at ang salita bago ang salitang din ay ang salitang ganoon. Ang salitang ganoon po ay nagtatapos sa letrang N. At ang letrang N po ay tinatawag nating katinig, kaya po salitang din ang ating ginamit dito. Okay, sumunod na halimbawa. Kung ikaw ay magsusumikap, matatapos din ang iyong hirap. Bakit po salitang din ang ginamit dito? Tignan ang salita bago ang salitang din. At ang salita bago ang salitang din ay ang salitang matatapos. Ang salita pong matatapos ay nagtatapos sa letrang S. At ang letrang S po ay tinatawag nating katinig, kaya po salitang din ang ating ginamit dito. Okay? Dito naman tayo sa salitang rin. Kailan nga ba ito dapat gamitin? Ang sabi rito, ang salitang rin ay ginagamit kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa mga patinig o malapatinig na W at Y. Ito ang ating patinig at malapatinig na letra. Kapag daw po ang sinusundang salita bago ang salitang rin ay nagtatapos sa mga letrang patinig o A, E, I, O, U at malapatinig na W at Y, rin po ang salitang gagamitin natin at hindi ang salitang din. Sa paggamit po ng salitang rin, meron tayong tinatawag na exemption. Yun po ay ang mga pantig na ra, re, ri, ro, at ru. Kapag daw po ang sinusundang salita ay nagtatapos sa pantig na ra, re, ri, ro, ru, ang gagamitin po natin ay ang salitang din at hindi po ang salitang rin. Dahil ang mga panting po na ito ay tinatawag nating exemption sa paggamit ng salitang rin. Okay, para mas madali nyo maintindihan ang aking sinasabi, bigyan natin yan ng halimbawa. Para din naman sa inyo ang aking sakripisyo ang ginagawa. Bakit salitang din ang ginamit dito? Tingnan ang sinusundan bago ang salitang din. Ang salitang sinusundan bago ang salitang din ay ang salitang para na nagtatapos sa pantig na ra.
kaya din ang ating ginamit dito at hindi ang salitang rin. Dahil iniiwasan natin na magkaroon ng redundancy o pag-uulit ng mga pantig sa bawat salita. Dahil mas kaaya-ayang pakinggan ang para din kaysa sa para rin. Okay, sumunod na halimbawa. Hindi pa rin nagbabago ang iyong ugali simula noong nakilala kita. Bakit kaya salitang rin ang ginamit dito? Ang sinusundang salita ay ang salitang pa bago ang salitang rin. At ang salitang pa ay nagtatapos sa patinig na letrang A. Kaya rin ang ginamit dito. Okay, sumunod na halimbawa, buhay rin sa aking isipan ang mga alaalang nangyari sa atin. Bakit kaya salitang rin ang ginamit dito? Tingnan ang sinusundang salita bago ang salitang rin at ang salitang sinusundan ay ang salitang buhay. At ang salitang buhay ay nagtatapos sa malapatinig na letrang Y. Kaya salitang rin ang ginamit dito. Okay, para sa ating pagsasanay, bibigyan ko kayo ng 2 minuto or pwede nyo rin itong i-post para pag-isipan ang inyong mga magiging sagot. Kung ready na kayo, pwede na tayong magsimula. Okay, check na natin ang inyong mga naging sagot. Okay, sa number 1, mahal na mahal, blank niya ang kanyang alagang aso. Ang salitang mahal ay nagtatapos sa katinig na letrang L, kaya din ang ating gagamitin ito. Okay, sumunod sa number 2, ang tanglaw blank ay nagbibigay ng liwanag. Ang salitang tanglaw po ay nagtatapos sa malapatinig na letrang W. Kaya ang gagamitin natin dito ay ang salitang rin. Okay, number 3, mura blank ang mga gulay sa Benguet. Ang salitang mura ay merong pantig na ra. Kaya ang gagamitin natin dito ay ang salitang din. Mura din ang mga gulay sa Benguet. Number 4, siya blank ba ang gusto mong isali sa laro? Ang salitang siya ay nagtatapos sa patining na letrang A. Kaya ang gagamitin nating salita rito ay ang salitang rin. Okay, last number 5. Matutuloy blank ang kanilang lakad bukas. Ang salitang matutuloy ay nagtatapos sa malapatinig na letrang Y. Kaya ang gagamitin natin dito ay ang salitang rin.
matutuloy rin ang kanilang lakad bukas. Okay? Alright, maraming salamat sa pagnood ng video na ito. Kung may natutunan ka at nagustuhan mo ang video ito, i-click mo na ang like button at huwag mo na rin kalimutan na mag-subscribe sa aking channel para sa mga susunod pang mga bidyong kapupulutan ng aral na aking gagawin sa susunod. Muli, ako si Teacher Iris na nagsasabing mahalin, aralin at gamitin ang wikang Filipino atin. Hanggang sa muli nating pag-aaral, paalam.